Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay, start. Our gospel reflection for today, troubles and persecutions, taken from Luke 21, verses 12 to 19. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to the crowd, "They will seize and persecute you. They will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. It will lead to your giving testimony. Remember, you are not to prepare your defense beforehand, for I shall give you a wisdom in speaking that all your adversaries will be powerless to resist or refute. You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your perseverance you will secure your lives." The Gospel of the Lord. Ang sa akin na personal reflection, secure your lives. Secure your lives. So ano kailangan to secure your lives? Perseverance. Oh, yan yung sinasabi. Perseverance. Kasi at this point, parang yung gospel ngayon, it is at the time of persecution. Talagang ipakukulong ka, di ba? Tapos ito torture. Mas masakit pa nito. Yung maraming tao ang galit sa'yo, halos lahat galit sa'yo because of your faithfulness sa iyong pananampalataya. And ang mas masakit pa nito, ang magpe-persecute sa'yo, minsan, sarili mong pamilya. So, napakasakit nun. Pero dito rin, in order to secure your lives, kailangan din na umasa ka kay God. Sabi nga huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Because pag pinipersecute ka, ako ang magbibigay sa iyo ng mga sasabihin mo, wisdom. Siniguro rin ni God, walang mawawala kahit isang strand sa iyong buhok. That is how God will secure our lives. As I understand yung secure of life, doon pa lang sa word na security, ibig sabihin talagang kahit nasa daming mga mangyayaring na expected talaga natin na mangyayari dahil sinabi din ni Lord yun, wag matakot dahil Actually, ni sabi Lord, niya, perseverance. oo, magpe-persevere. Sinisecure niya yung perseverance. Anyway, sa akin naman is yung wisdom. So, yung I will give wisdom in speaking. Kasi, during that time na talagang, yung time noon ang talagang kanilang inaano yung nagsasalita, no, paano mo mako-convince, yung mga ganyan. So, pag hindi ka marunong magsalita, tameme ka na lang, so, hindi ka talaga, parang sinasabi mo, sige, patayin mo na ako, gano'n, wala kang defense. So, kung wala kang alam, si God ang magbibigay sa iyo ng wisdom in speaking. Kasi normally kasi pag nagsalita ka, andun yung andun yung conviction. O yung yeah. Tsaka yung conviction mo, na pag tama ka talaga. Kasi yung wisdom to say your conviction, binigay na ni God. Sa message natin, is yung binigyan tayo ni Lord dito ng parang lakas ng loob. Kasi alam naman natin na mahirap talaga, hindi naman tayo lahat preacher, hindi naman tayo lahat evangelizer. Pero sinabi niya na bibigyan niya tayo ng wisdom. You just hang on, no? Hang on
to God, to His words. Tapos kung ano man yung mailalabas natin, tulad natin sa ordinaryong buhay natin, no? Kung kunyari magulang tayo, malay naman natin, ako ano, wala akong alam mag-alaga ng bata, wala akong alam na anong sasabihin sa kanila. Pero dahil alam ni God, no? Ang kagandahan ng family at pag may anak ka, tinuturuan niya tayong mag-alaga ng bata. So lumalabas dun yung wisdom na galing kay God. So ganun din sa pag-evangelize o ganun din sa pag kumapit tayo kay God up to the last end, no? Kasi sabi nga, sa end of the world, hindi mo masasabi kung bakit ka mamamatay. Pwedeng dahil yung pares noon, no? Dahil sa faith mo, yung ganun. Si God ang magsisave sa atin through the wisdom that He will give us. Na hang on lang tayo sa Kanya, ibibigay po talaga sa atin yan. Oo. So, yun yung assurance ng ating Mm-mm. Panginoon that He will take care of our defense, kung ano ang dapat natin sabihin, and He will give us all the graces para makayanan natin ma-persevere lahat ng ah, mga gagawin sa atin na persecution, lahat ng persecution. Ang importante sa akin na natanggap dito, sabi niya, lahat na mangyayari sa iyo na yan, pagka nalampasan mo, ang katapusan niyan, you will be led to give your testimony. Yung testimony na yun yung magbibigay ng glorification, ng glory sa ating Panginoon, sa Diyos natin. Di ba? Kasi nalampasan natin eh. So, lahat ng ginawa sa atin ng Panginoon, doon natin maipapahayag that our God is truly our Savior. He is the Lord and Savior of our lives. So, alam mo, totoo yun. Kahit sa simpleng mga experiences natin, di ba? Minsan, nag-iisip na tayo, parang gusto ko nang umayaw dahil sa hirap na experience natin. Sa atin nga, karamihan, wala yung physical pain eh. Much more yung emotional pain. Yung ego natin na nasasaktan. Pero pagka natapos lahat yon, hindi ba pinakwento natin paano tayo natulungan ni God? Yun yung gusto niya. We evangelize through the hardship that we are able to persevere and endure with the help or accompaniment of our Yeah. Lord. At meron din ako nakita dito, dagdag yung sabi na you are not to prepare your defense beforehand. Kasi tayo mga tao talagang defensive tayo di ba? O kaya nakikita na agad natin yung future, parang, naku, baka hindi mangyari yan kailangan ano na tayo, hindi pa nga nangyayari kung work ni God yung gagawin mo, the more na huwag kang matakot. Kasi kung meron kang nakikita doon na dapat mong i-defend, ngayon pa lang nag-worry ka na, mali mo kung hindi naman mangyari, di ba? So, pabayaan mo na, i-lift up mo na lang kay Lord kung ano man yung nakikita mo parang kailangan na maghahanda ka. Kasi si God na ang magbibigay sa iyo ng wisdom for that. Okay. So, huwag tayong matakot, Yeah. huwag tayong advance. Okay. Amen. Okay. So see you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.